Okay, so isang mapagpalang gabi sa ating lahat dito sa Pilipinas at maging sa lahat ng mga nasa ibang bansa na kung saan ay kasama sa ating pong patuloy na pagsasaliksik sa bawat mga katotohanan na kailangan po natin malaman na ito ay pinakamahalagang pagkakataon dahil sa panahon po natin ay di natin alam kung anong mangyayari bukas dahil the end is now right at the door. Kaya kinakailangan maihanda na po natin ang ating mga sarili upang dumating man ang hangganan ng lahat ng bagay ay may kasiguruhan na tayo po ay makapailan lang in the kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya sa oras na ito ay ating pong buksan ang ating kaisipan at patuloy na sinasabi ko na pumailan lang po tayo sa lampas ng ating limitasyon upang ang bawat mga katotohanan na marinig po natin ay ito ay magkaroon po ng kapangyarihan na maging kapakipakinabang sa ating mga buhay sa patuloy na paglalakbay po natin sa daigdig na ito. At tandaan po natin na ang paglilingkod sa Diyos at kaalaman sa Diyos ay hindi po ito isang pamantayan ng karangalan ng tao, kundi ito po ay isang bagay na makamtan po natin ang tunay na kahulugan ng kaligtasan mula sa Diyos. Hindi po ito isang pagpapakilala sa ating sarili sa buong mundo, kundi ito po ay pagtutulungan na masagip tayong lahat at makalabas mula sa kingdom ni Satan tungo sa kaharian ng ating Panginoon. So, kaya sa oras na ito, ihanda na po natin ang ating mga sarili mula sa Acts chapter 26. Umpisan ko sa 14 hanggang 18. King James Version. And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus, whom thou persecutest. But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee, to open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them, which are sanctified by faith that is in me. Father, thank you for this scripture. I pray to continue, Lord, na alisin lahat ng tabing, na ito'y tumatakip, Panginoon, sa lahat ng katotohanan, Panginoon, na ito, Diyos, ay patuloy na magbigay sa amin ng lubos na kalayaan, Panginoon, Lord God Almighty, upang sa amin pong patuloy na paglalakbay sa daigdig na ito, Panginoon, na hindi na po kami mahihiwalay, Panginoon, Lord God Almighty, sa iyong dakilang presensya at mamumuhay po kami, Panginoon, Lord God, under the power of your kingdom, O God, in the name of Jesus, the Son of the living God, hanggang sa pagdating ng huling lahat ng hangganan na lahat ng bagay. Kaya po salamat, even the presence of all your heavenly hosts na pinamumunuan ni Angel Michael, Angel Gabriel, at higit sa lahat, Panginoon, your holy presence, O God Almighty, salamat po. And even yung patuloy na bukas na pintuan ng kalangitan at kami malaya, to stand in your holy presence all day long. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor in the most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. So, ang ating pong tatalakayin ngayon ay hinggil po sa the real way to achieve great salvation from God. So, ano bang ibig sabihin ng achieve? Bakit kailangan ma-achieve natin? Dahil ang kaligtasan, although ito ay regalo ng Diyos at ang Diyos ang nangibukas ng pintuan,
para lahat ay maligtas, pero ito ay hindi po ganun kadali, kundi ito ay pinagtatrabahuan. Nagaya ng sinabi ni Pablo that work out your salvation with fear and trembling. So bakit pinagtatrabahuan? Dahil ang kaaway ng layunin ng Diyos ay ang ating kaisipan na ito ay nahubog sa kasinungalingan ng mundong ito. Kaya po hindi madali, pero madaling sabihin na kailangan ko ang kaligtasan mo, Panginoon. Kaya salamat po dahil tinanggap kita bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Hallelujah, ako'y ligtas na. At sinasabi na magbasa ka ng Biblia at maniwala ka sa nasusulat, manampalataya ka kung sa nasusulat, ikaw ay maliligtas. Hindi po ganun kadali. Dahil madaling magbasa, madaling sabihin na tayo ay ligtas, at madaling sabihin na tanggapin ang Panginoong Hesus. Pero yung proseso, yung requirements para tayo ay ma-qualify for that great salvation ay hindi po ganun karaka-raka, kundi ito ay pinagtatrabahuan po natin. Huwag nating kalilimutan sa mga nagdaan mga aral na tayo po bilang Gentile by nature ay sa ating kapanganakan, tayo ay nakabilanggo, nakabartolina sa isang buhay na madilim. Dahil inuulit ko po na yung kapanganakan natin sa mundong ito, hindi po tayo ipinanganak under the kingdom of God, kundi under the kingdom of Satan through the law of the flesh, na merong batas na law of sin and death, batas ng kasalanan at kamatayan. Kaya nga, tayo po ay ipinanganak na makasalanan, pero di tayo nagkakasala sa Diyos. Dahil, ang sabi po ng banal na kasulatan in Romans chapter 5, where there is no law, sin is not imputed. Hindi po naibilang, hindi po tayo naging guilty doon sa mga buhay na ginagawa po natin. Although tayo ay namumuhay under the law of sin, pero bilang pagans or Gentile by nature, hindi po tayo guilty sa harapan ng Diyos. Dahil wala po tayong ugnayan sa Kanya. At walang batas na ito ay ibinigay sa atin, na ito'y panuntunan natin na tayo ay nagkakasala sa Diyos. Kundi tayo po ay, ulitin ko, nakabatay lamang yung ginagawa natin ayon sa batas na ito'y in-establish ng tao sa batas ng lupa. Kaya dito lang tayo nananagot. Kaya inuulit ko po na kung bakit kailangan natin na maligtas dahil yung kung tayo po bilang Gentile by nature, kahit na pagbalibaliktarin natin ang lahat ng bagay, Biblia o lahat ng bagay, katuruan, yung katuruan ng Kristyanismo, mga kapatid, hindi po yun yung daan ng kaligtasan para ma-achieve po natin. Dahil dumating lamang sa kaalaman natin na may ipinanganak na anak ng Diyos na si Jesus upang iligtas ang buong mundo dahil sa relihiyon. At inuulit ko po na yung nakagisnan nating kaalaman sa mundong ito ay hindi po ito ang realidad na nagdadala sa atin para makamtan natin o ma-achieve natin ang kaligtasan mula sa Diyos. Kundi yung kaalaman na nalaman po natin ay ito po yung bumihag sa atin. Kaya ito yung ipapaliwanag ko ngayon para maintindihan po natin. Bakit kailangan na ang mga topic ay ganito at paulit-ulit, mga minamahal na mga kapatid, paulit-ulit na ito ay ipinapahayag mga bagay na narinig natin sa mga iba pang mga
BS na nagdaan para makaptivate yung kaisipan natin mula doon sa pagkaalipin ng pag-iisip natin sa kasinungalingan sa mundong ito. Dahil, bakit kasinungalingan? Kasi, ang pagkakaalam natin kapag ka nagbasa ka ng Biblia, kung ano yung nababasa mo, at sasabihin ng yung mga naka-address sa mga Israelitas, at sabi yung mga tagapagturo na manampalataya ka diyan sa kasulatan. Dahil ito yung pananampalataya natin kay Kristo. Kaya, malaking kasinungalingan, dahil hindi po yun yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ang nagsasabi lamang na ito'y pananampalataya kay Kristo ay yung maling translation na binabasa ng mga tagapagturo at nag-translate sa Biblia doon sa Tagalog. Dahil nabanggit ko na ito noon, pero ulitin ko po para hindi po natin makalimutan. Dito sa King James Version, ay sinasabi ni Pablo in Romans chapter 3 verse 22, nang sabi niya, even the righteousness of God by the faith of Christ. Ulitin ko yon. Pero tingnan ninyo sa ibang translation na hinahangad ng maraming nagbabasa ng Biblia dahil para madali daw nilang maunawaan, na ang sabi po doon, even the righteousness of God through the faith in Christ ang nakalagay doon. At iyon yung na-translate sa Tagalog at Ilocano. Na ang sabi doon, na kahit sa katuwiran ng Diyos, sabi, sa pamagitan ng pananampalataya, sa King James, pananampalataya ni Kristo. Hindi po pananampalataya kay Kristo. Magkaiba po yung meaning ng faith of Christ and faith in Christ. Ang sabi dito sa King James, faith of Christ. Kaya nga pinagtibay po ni Apostle Pablo doon sa Galatians chapter 3, na ang sabi po niya rito, chapter 3 verse, basahin ko sa 23-25. Pinagtibay niya ito, but before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. So, ibig pong sabihin, yung pananampalataya ay hindi po sinabi ni Pablo na sa pamamagitan ng kasulatan sa ating pananampalataya sa nasusulat ay magkakaroon tayo ng pananampalataya kay Kristo. Hindi po yon, kundi ang sabi niya na nung dumating ang pananampalataya which is in Christ ay wala na tayo sa ilalim ng kasulatan. So, ibig pong sabihin, hindi po yung pananampalataya kay Kristo, kundi pananampalataya na kay Kristo. Ito yung uri ng pananampalataya na kailangan matanggap natin na ito ay magkukwalify sa atin to achieve that great salvation from God. Kasi kung mali-mali yung interpretation, kung hindi tayo mapagbantay sa ating pong pagbabasa, kaya pinili ko po yung King James na dito ko ginagamit kasi wala pong nabago doon, kundi yung mga ibang translation ay marami po ang nabago kapag di kayo maagap.
Kaya yun po yung nangyari. Dahil doon sa mga turo ng mga Christian religion na yung nasusulat, yung kasulatan ay salita ng Diyos, dito po ay nabulag ang maraming mga tao. Nabulag. Kaya kinakailangan natin na maunawaan, ano ba yung way, ang tunay na daan para ma-achieve natin ang kaligtasan mula sa Diyos. Kasi ang ating buhay ay hindi lang nanganganib, kundi nasa panganib na po tayo. Ang ating kapanganakan. Dahil tayo po ay namumuhay under the power of death. Na yung sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 5 na death reigned, pag-ahari ng kamatayan, death reigned from Adam to Moses. Dahil nung dumating si Moses at ibigay yung pong batas na kailangan tuntunin ng mga Israelitas, dito na po ay naputol na sa kanila. Pero sa atin hindi. Naputol niya yung kapangyarihan ng kamatayan. Kaya tayo, hindi, kundi tayo bilang Gentile ay nananatili sa atin yung pag-ahari ng kamatayan. Dahil kung babasahin po natin doon sa Romans chapter 5, verse 13 to 14, for until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned, after the similitudes of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. So makikita po natin na tayo bilang mga Gentile by nature na naging bunga yung dispersal ng mga tao in Babel or Shinar nung i-disperse ng Panginoon yung pong naging isang language at isang word na bumuo sa lahat ng mga tao sa planet Earth, na ito'y naging remnant o mga anak ng mga anak ni Noah, dahil ginamit ni Satan yon para gawa nila yung tower hanggang sa kalangitan. Kaya po, idinisperse ng Diyos sila. God confounded their language. Dahil meron silang iisang salita at iisang wika. Kaya dito na po dumaloy sa buhay ng mga Gentile hanggang sa panahon natin. Kaya makikita po natin na mga bansa to bansa hindi po nagkakaunawaan at nagkakaintindihan. Inuulit ko, dahil meron na po iba't ibang salita ang bawat mga lugar. At maging sa Pilipinas kung bakit lalong nagugulo. At ang sabi ng mga tagapagturo ay kailangan ipanalangin natin ang bansa para matahimik at magtagumpay. Pero sabihin ko po sa inyo, hanggat hindi po nakikita ang ating bansa ang tunay na daan na ma-achieve ang kaligtasan, hindi po ito magkakaroon ng katuparan yung pong layunin ng Diyos sa buhay, kundi lalong magulo at magulo ang ating bansa.
Kaya makikita ninyo kung minsan isinisisi natin sa tao, hindi na nalalangin. At sabihin ko po sa inyo, tama po na hindi sila mananalangin dahil wala naman silang koneksyon sa Diyos. Bilang Gentile by nature, ang kailangan lamang po natin na gawin at unang gawin ay ma-achieve natin that salvation from God, na ito yung umpisa ng ating spiritual na paglalakbay. Kaya, actually bilang Gentile by nature, nahatulan na tayo eh. Kaya lang habang tayo'y nabubuhay, binigyan tayo ng Diyos ng divine amnesty. Na mamili at makita, matagpuan that yung tamang landas o tamang daan para ma-achieve natin, makamit natin ang kaligtasan. Na hindi yung katuruan ng Biblia, kundi yung Biblia ang nagpapaalam sa atin na meron tayong dapat katagpuin, which is the risen Christ. Ngayon, paano ba natin makakamtan, malalaman ang daan ng daan na ma-achieve natin o makamit natin ang kaligtasan? Doon sa scripture na binasa ko concerning Paul, ay ito po yung napakalaking proof sa naganap sa kanya. Na ito rin ang kailangan maganap sa lahat ng sangkatauhan para ma-achieve yung pong kaligtasan na ini-o-offer ng Diyos, na ito po ay regalo ng Diyos sa lahat. At magpasalamat tayo dahil nung pumunta ang Panginoong Hesus dito bilang tao, tayo ay naisama sa pagliligtas na sa kanyang bayan. Dahil nabuksan yung pintuan sa atin, hindi sa atin siya pumunta, kundi ligtas ang kanyang bayan mula sa sumpa ng batas. Dahil yung buhay natin ay yun na rin yung buhay nila under the kingdom of Satan, kaya dito po napasama tayo na nabigyan ng divine amnesty. Pero magkaiba po yung sa kanila dahil yung kaligtasan sa kanila ay nakalaan. Pero sa atin ay kailangan trabahuin natin kung paano natin ma-achieve that great salvation of God. Kaya kung titingnan natin si Saul po ay ang kanyang pagkatao ay isang tanyag na abogado. Pero bago ipanganak si Saul, ay andun na po yung nabuo na mga tradition ng mga elders. Ang tradition ng mga elders ay naibangon that was about 150 year before the Christian era. Dahil dumating yung pong tradition of the elders, which is the theological, ito yung theological doctrines, nung nahulog na ang bayan ng Diyos. At take note, na yung pagkahulog ng bayan ng Diyos, nung sila po ay kanilang itransgress, yung batas na ibinigay ng Diyos kay Moses, ito yung nagbukas ng pintuan sa atin. Para magkaroon na tayo, makamit natin ang kaligtasan.
dahil sa kanilang pagbagsak. Kaya dito, nung nahulog sila, di ba tumigil na po ang Panginoon ng Diyos na magsalita sa kanila, even yung mga propetas? Kasi wala na sila nahulog na The fall of the Jew. 400 years before the birth of Jesus. Kaya nung nahulog na sila, wala na silang naririnig na mga tinig, even yung mga propetas. Dahil sila na po ay nasa ilalim ng sumpa ng batas, ng ibig sabihin, death. Na yun na rin yung buhay na nakagisnan natin. Yung paghahari ng kamatayan under the kingdom of Satan through the law of the flesh. Kaya di natin alam kasi ang alam natin kung masagana yung buhay mo physically, ikaw ay prosperous sa iyong mga ginagawa, at lahat ng iyong mga ginagawa sinasabi mo biyaya ng Diyos. Kaya inaakala mo na yung ginagawa mo ay ito ay ang Diyos ay kanyang aprobado ang Diyos sa kanyang mga ginagawa mo. Pero tandaan po natin mga minamahal na mga kapatid, until na tayo po ay makita natin yung tunay na daan to achieve salvation, kahit na anong tagumpay mo sa daigdig na ito, wala pong kinalaman ang Diyos sa ginagawa po natin being Gentile by nature. Makikita po ninyo anong sinasabi na sinasabi natin na ang Diyos ang pipili sa magiging presidente o pangulo ng ating bansa. Paano ang Diyos ang pipili wala namang koneksyon ang ating bansa sa Diyos? Kundi ang koneksyon natin ng lahat ay nasa kasulatan. Ngunit wala pong justification na dumating. Dahil tayo po ay nalaman lang natin ang hinggil sa kaligtasan mula sa Diyos dahil doon sa theological doctrines na ito'y galing sa Christian religion na itinuturo ng maraming mga tao. Kaya makita ninyo, noong nasulat, ginader lahat, kinolek lahat yung mga pahayag ng mga propetas, mga batas at mga propetas, at ito ay inilagay sa isang libro na ito, yung sinasabi ng marami na Hebrew Bible. That was about 350, more or less 350, before the Christian era. At nung ito ay sa libro, yung batas na tinatawag na scripture, na supposed to be, mag-i-inform sa mga Hudyo kung ano yung mangyayari. Ang problema ay kumilos yung mga scholar na walang iba kundi ang mga Pharisees upang kolektahin ang batas, the Hebrew, the scripture, upang kolektahin ito at gumawa sila ng bagong panuntunan kung paano nila i-interpret orally ang scripture. Na ito yung bubilanggo sa lahat ng mga Hudyo. Na ito yung nakita na kabangunan ni Pablo, kaya dito niya naikumit ang kanyang sarili bilang siya ay pinag-aral na abogado, Jewish law, sa limang taon na pinag-aral. Siya ay matalino. Kaya lamang, makikita nyo yung pagkatao ni Pablo, siya ay masunurin. Kaya nga sinabi na Pharisee of the Pharisees,
Dahil siya ay nasa kanya yung zealousness sa paghahayag at pagsasakatuparan concerning the law, na ito'y kanila pong ininterpret, na isinalibro. Theological doctrines. Na ito yung sinasabi ng Panginoong Hesus nung nandito siya, na ito yung ginawa nila upang humadlang. Na Matthew chapter 23 verse 13, that woe to you, Pharisees and scribes, dahil naglagay kayo ng harang sa kaharian ng langit laban sa mga tao, dahil maging kayo ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos, ng kalangitan, at yung mga gustong pumasok ay inyong hinarangan. Kaya ngayon yung sinabi niya na napakaliit lang yung nakakakita, yung makipot na daan, dahil iilan lamang yung mga tumalima nung nandito siya bilang Mesaya. At marami ang sumama sa mga matatalino at dalubhasa sa mga scripture, na ito yung bumulag. Kaya nga nung si Pablo ay siya po ay anduroon na yung kanyang zealousness to implement the law, the tradition of the elders. Kaya makikita ninyo na kanyang pinagpapapatay ang mga naglilingkod kay Jesus. Bakit niya pinagpapapatay? Kasi yun yung batas ng mga Roman Empire. Dahil ang mga senado ng Roma ay itinalaga nila si King Herod bilang allies ng Roma, at siya yung itinalaga nila na maging King of the Jew. Makikita ninyo nung may nagpropesya ng ipapanganak ang sanggol na siya ay magiging hari ng Israel, ng Hudyo, kaya pinagpapapatay niya lahat ng mga bata na ito'y ipinanganak para walang papalit sa kanya. Kaya nung nandito na ang Panginoong Hesus at nag-umpisa yung kanyang ministry, anong ginawa ng mga Roma? Na lahat ng mga magtuturo ng kanyang pangalan ay ibilang na kriminal. Ganun po katindi. Kaya si Pablo, walang magawa kundi pagpapatayin yung mga sumasama sa Panginoon. Kaya nga nung nandun sila, napupunta na sa Damascus upang paslangin ang mga disipulos ng Panginoon doon na naiwan. Doon na po in-intercept ng Panginoon the risen Christ. Kaya in the way of Damascus, biglang may liwanag, na napakatinding liwanag na nakita nila Saul. At doon, nagpatira pa sila sa daan, at ang tanong ni Paul, marinig niya yung tinig, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. And I said, who art thou, Lord? And he said, I am Jesus whom thou persecutest. Ako si Jesus na pinipersecute mo. Kaya nga, yung mga, bakit siya pinipersecute? Dahil yung kanyang mga disipulos ay kanyang pinagpapapatay. Maging hanggang ngayon, kung sino man yung tunay na naglilingkod sa Diyos at ito ay inuusig at sinasabihan ng anong masama, ay ito ay hindi sa atin po ginagawa, kundi sa Panginoong Hesus. They are the persecutor of the risen Christ.
Kaya anong sabi ng Panginoon? But rise, ang sabi niya, and stand upon thy feet. For I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee. So makita natin na si Paul, nung nagtuturo concerning the theological doctrines, yung pong tradition of elders, ay actually po, hindi po ligtas. Ibig sabihin na bagamat ipinanganak bilang Hudyo at maging sa Roma, ay sa impyerno pa rin ang punta niyan. Kaya lang nakita ng Diyos yung kanyang zealousness at katapatan sa paghawak ng batas na ito na kanilang ipinapangaral. Kaya siya yung kanyang pinagpakitaan. Bakit? Dahil meron siyang puso na masunurin at tumupad anuman ang magiging bunga nito. Kaya makikita natin na nung nagpakita ang Panginoon, kasi si Saul ay tanyag na Pharisee of the Pharisees. He is the perfect teacher of the law. Napakataas ang pagtingin ng mga tao sa kanya. Pero doon, kung ang tao lang magsasabi sa kanya na mali yan, hindi siya maniniwala kasi he consider himself na talagang matalino siya. Pero nung nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanila, ang sabi ng Panginoon sa kanya, but rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things. Kaya sabi ng Panginoon, tumayo ka, bumangon ka at tumayo ka sa iyong mga paa. Ibig pong sabihin, iwanan mo na yung mga hinahawakan mo, katuruan o doktrina, at tumayo ka sa iyong sariling paa. At ang sabi rito, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things, which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee. So, ibig pong sabihin, na nung narinig niya ang tinig ng Diyos at siya'y tumayo, dito niya na po nakita na yung kanyang itinuturo concerning the theological doctrines of the law ay puro kasinungalingan. Nakita niya. Kaya doon binitawan niya yun. At doon sa harapan ng Panginoon, isinuko niya lahat ito in the presence of the risen Christ. Kaya dito na sinabi ng Panginoon sa kanya na to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee, delivering thee from the Jew and from the Gentiles, unto whom now I send thee. So ang sabi ng Panginoon sa kanya, since na tumayo na si Pablo sa Saul sa kanyang mga paa, in the presence of the risen Christ, ay ito na po yung kanyang idinamit sa kanya. When he received the seal of the Spirit of promise, ito na po yung kanyang idinamit ng Panginoon. Na ang sabi niya, na to make the gawin kitang minister and a witness. Ano bang ibig pong sabihin? Ng minister, ibig pong sabihin na siya ay pupunta, gagabayan niya yung mga tao sa kanilang paglalakbay tungo doon sa presensya ng buhay na Diyos, at si Pablo ang siyang maging witness. Ano ba yung pag-witness na? Hindi po yung kasulatan. Dahil kung yung kasulatan, hindi na kailangan. Kung yung mga theological doctrines, ang kailangan na marinig ng mga tao, hindi na kailangan ang Panginoong Hesus Kristo.
Pero hindi po eh. Kailangan ni Pablo na maisuko yung kanyang karunungan. Na yun yung pinatunayan niya doon sa Philippians chapter 3. Na ang lahat ng mga mahalaga sa akin ay binilang kong itong walang saysay, kundi basura lamang. Yung naging kaalaman niya, yung karunungan niya, yung pagiging abogado. Na ang sabi niya, upang mapagtagumpayan ko ang Panginoong Jesucristo. So, ibig pong sabihin na yung nalaman natin, nung nagising na tayo at ipinanganak at nagkaroon tayo ng kaalaman hinggil kay Kristo mula doon sa mga Christian theological doctrines, religion, ay kinakailangan mabitawan na natin, isuko na natin. Bago dumating sa atin, yung pong buhay na sabi ng Panginoon na the things in which I appear on today. So ibig pong sabihin, idadamit na ni Jesus, the risen Christ, yung kanyang katauhan at i-minister ang mga tao with the witness na ito'y nakadamit sa kanya para maitawid niya ang mga tao kanyang binulag dahil sa kanyang katuruan at maitawid niya ang lahat ng ito from darkness to light and from the kingdom of Satan to the kingdom of God. Dahil hindi mo kayang gabayan, dahil ang sabi ng Panginoon na yung bulag ay hindi niya pwedeng akayin yung kapwa niya bulag. Kaya anong mangyayari? Na yung itinuturong kaligtasan ay napapaloob doon sa organisasyon. Awayan dito, palakihan. Hindi po ganun ang kaligtasan. Dahil ang kaligtasan, the proof of kaligtasan ay mabubuo maging isang lahat. Hindi yung magkawatak-watak. Hindi doon sa sasabihin mo, ang dami naming membro, pero ang talatanyag yung organization na ipinangon ninyo. Kaya nga di na kami naglagay ng mga karatula dito sa kapilya. Dahil isa na naman magdadala ng confusion sa maraming mga tao pagtatanungin, anong simbahan ka? Makita ninyo ang tanong ng mga matatalino because ang kanilang aral at kaalaman ay yung mga turo ng mga Christian religion. Theological doctrines. Kaya po ang daan, ang tunay na daan na matagpuan natin, na makamtan natin, yung kaligtasan mula sa Diyos, ay una, kailangan maisuko na natin yung kaalaman natin na ito ay mali. Madaling bigkasin si Jesus. Madaling magbigkasin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Pero yung direksyon na ating pong nilalakbay at itinuturo ay ito ay, sabi ng banal na kasulatan, ito ay isang antichrist. Kaya nga sabi ni Pedro in 2 Peter chapter 2, verse 1, na lahat ng ito is damnable hearsays. Kaya nga sinasabi rito ng Panginoon na yung pagpapadala niya kay Pablo, mag-minister, pero siya yung maging witness. Dahil kung itong scripture lang ang dala mo, hearsays lang. Hindi po ito magbibigay ng buhay na kaalaman ang tao dahil nabilanggo ang lahat doon sa turo. Kaya kinakailangan maisuko natin. Anuman ang iyong nalaman concerning sa mga theological doctrines, kailangan mabitawan na yan. That is the only way to achieve that great salvation from God.
Bitawan mo na at humarap ka na sa presensya ng buhay na Kristo, which is the King. Haharap tayo sa hari, sa dakilang hari. Dahil nung ibinukas ng Panginoon, yung pintuan ng kalangitan, after na mapagtagumpayan niya, ang kapangyarihan ni Satan nung bumulwak ang kanyang dugo at bumagsak yung pader ni Satan. At ulitin ko, nandun po sa Ephesians 2 verse 15, that He abolished in His flesh the enmity, which is the carnal life. The enmity, even the law of commandments contained ordinances, ay ito na yung batas na ito ay nagdala ng sumpa sa kanyang bayan. Na-abolish niyan para sabi niya, to make in himself the two, the Jew and the Gentiles, make one new man making peace. Magkaroon ng kapayapaan, hindi naggigirian, hindi dala-dala yung pangalan na itinayo ng tao, mga organization na pangalan. Dahil lahat na yan ay naitayo through theological doctrines, Christian religion. Walang kaligtasan po doon. Dahil ang kaligtasan ay makamtan mo, ang daan nito ay haharap ka sa hari, the risen Christ, haharap ka sa Kanya at isuko mo na ang lahat. Dahil maliwanag maging kay Pablo, nang sabi niya in Galatians chapter 3, that after the faith come, we are no longer under the schoolmaster, under the scripture. Kaya yun po yung kailangan po natin. Pero nung nabuksan po yung pintuan at nabigyan tayo ng divine amnesty, alam niyo po ang ginawa ni Satan dahil wala na pong pananggalan sa mga tao. Wala na siyang yung stronghold na panghawakan. Iisa na lamang ang kanyang ginawa. Tumayo po si Satan, nagtago sa likuran ng Biblia. At ginamit pinagtibay ng karunungan ng tao para paunlarin yung pong theological doctrines na ginawa po, i-declare ng religion maging nung panahon ng mga Roman Empire na ito yung Roman Catholic, na sila yung nagpahayag that the Word of God is, that the Bible is the Word of God. Hindi na po nagdala ng information sa tao concerning the risen Christ. And the New Testament is it is the proof. Yung existence of the risen Christ na kailangan ito yung katagpuin ng tao. But because doon sa katuruan na ginamit ni Satan sa katilinuhan ng tao, mga tao hindi na po nakalabas muli. Ito ay naging harang niya para hindi na makatawid tungo sa harapan ng hari. Because of that doctrines. Na dito po ipinagmamalaki ng maraming mga matatalino. Pero sabihin ko po sa inyo, isang malaking kamalian dahil ang sabi ng Panginoon, maging kayo, sabi niya, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. At kayo hinahadlangan ninyo yung mga taong gustong pumasok. Bakit? Dahil hinaharangan ng theological doctrines ang mga tao na nagsasabihin na kapag yung Biblia ay salita ng Diyos, kapag kailangan mo ang Diyos, harapin mo sa Biblia. Kung ano yung sinasabi, sasabihin mo ang Panginoon, Hallelujah, Panginoon, salamat po. Katulad niyan, yung sinasabi na isang brethren na ito ay lumapit sa pastor, nang sabi niya, Pastor, may problema ako, gusto ko nang sumuko kasi yung problema ko. Pero anong sabi ng pastor, magpakatatag ka, kapatid. Dahil ang Diyos natin ay maawain. Totoo po yan. Ang Diyos natin, ang sabi, ay sinabi niya na hindi ka iiwanan at pababayaan magpakailanman. Makita po ninyo, hindi mo pwede
niyang gamitin yon dahil sinabi niya yan sa kanyang bayan. Bakit niya sinabi yan? Dahil meron siyang covenant relations, may covenant na binigay kay Abraham, which is the yung everlasting covenant sa Israel. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwanan at pababayaan magpakailanman. Pero tayo, binuksan yung pintuan. Kailangan tayo ang pumasok sa Kanya at huwag mag-iwan sa Kanya. Dahil once na iniwan mo, you are still, na ikaw ay pumalik sa kingdom ni Satan. Kaya yung pong in-address na yun, sa Israel yun. Hindi po sa'yo. Dahil once na nakapasok ka in the presence of God, manatili ka na doon, huwag ka nang aalis. Kaya nga sabi niya doon sa Roma, if God be for us, who can be against us? Kaya nga tinagalog kung ang Diyos ay sumasa atin, hindi sumasa iyo ang Diyos. Dahil ang ibig pong sabihin ang Diyos ay pumunta rito bilang hari. Na kung ito ay natagpuan mo siya, huwag ka nang aalis sa Kanya. If God be for us, who can be against us? Yun po yung ibig sabihin. Pero tayo bilang Gentile by nature, hindi po tayo yung pinagsasabihan niya na hindi ko kayo iiwanan at magpakailanman. Ginagamit yan ng maraming mga papastor dahil ang kanilang hinahawakan ay yung pong doktrina ng relihiyon. Christian religion, that the Bible is the Word of God. Kaya makikita po ninyo, paano mo mabubuksan ang mata ng mga tao na binulag ng katuruan ng mga matatalino? Paano mo itatawid ang mga tao mula sa kadiliman tungo sa liwanag? At paano mo itatawid yung mga tao mula sa kingdom ni Satan tungo sa kingdom ng Diyos? Kung ikaw mismo ay hindi pa rin nakatawid. Na ikaw ay naging elemento ni Satan para ikaw yung magdala at magpatibay sa kanyang doktrina. Because that is the doctrine of darkness. Para gamitin sa mga tao na hadlangan sa kanilang pagtawid. Dahil maliwanag, nasabi po ni Pablo, na kung hindi sana binuksan yung lumang tipan, ang mga tao ay hindi na sila sana bulag, kaya lang naging bulag sila. 2 Corinthians chapter 3. Dahil ang sulat sabi ay pumapatay, which is the Bible. But the Spirit gives life. Kailangan maintindihan po natin. Ibinubukas ko po ito dahil yun po yung ipinabalikat ng Panginoon sa amin to unveil the reality of the truth. Dahil mahal tayo lahat ng Panginoon, ibinukas niya ang pintuan, pero tayo po ay naharangan ng theological doctrines na ito, yung ginamit ni Satan, nagtago doon sa likuran nito, at tao na ang kanyang ginawang harang sa lahat ng mga tao. At inuulit ko po, wala pong magawa ang Diyos kung ito yung pipiliin ng tao. Dahil tandaan po ninyo na nahulog ang tao sa kamay ni Satan dahil sa pagsuway sa tinig ng Diyos at yung kanyang kalooban ay naisubmit niya sa demonyo. Kaya yun po yung nangyari. At maging sa atin ngayon, kung di tayo magdesisyon para dalhin ang ating kalooban sa Diyos, wala pong mangyayaring kaligtasan. Dahil yung paglipat mo, pagdadala mo yung kalooban mo sa Kanya, ay yun po, yung magdideklara na handa mo ng talikdan yung mundo na iyong pinanggalingan. Mundo ng kadiliman. Mundo na kung saan ito yung magdadala sa atin sa impyerno. Kaya mag-isip-isip po tayo. Hindi po ganun kadali. Nasasabihin, Panginoon, tanggapin kitang bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Mali po yun. Dahil yung tinatawag mo ay hari. Naghihintay at ikaw
Binigyan ka niya ng divine amnesty. Mamili ka kung ikaw ay tutungo sa kanya o babalik ka sa pinanggalingan mo. Kaya, kailangan po na maunawaan po natin na yung pagpasok natin sa buhay ng Panginoong Yesu Kristo ay dito mo na makakamtan, dito na ipagkakalob through the Holy Ghost yung pananampalataya ni Kristo, ni Jesus. Na ito yung kaparehas ng pananampalataya ni Abraham. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, inuulit ko po, sa ating kapanganakan, ang unang nasilayan po natin hinggil sa kaalaman sa Diyos ay yung doktrina ng religion. So waging sabihin natin, hindi naman religion ang mga Christian organization. Religion pa rin yan. Dahil yung kanilang ipinamumulat sa tao ay yung Biblia ay salita ng Diyos. Na ito ay dineclare ng Roman Catholic noong 4th century, nung kinanonize nila yung 66 book. Pagka sinabing canonize, it is the standard or rule ng lahat ng Kristiyano sa buong mundo na batayan ng kanilang pananampalataya. Because the Bible na na-canonize is the Word of God. So makikita ninyo, ang daming nag-aaral sa Bible School, ang na-reform lang yung mga kaisipan, yung panglabas na pagkatao, pero inside ay wala po. Pagka sinabing reform, nagpalit ka lang ng damit. Kung lasenggo ka, hindi ka na lasenggo. Morally upgraded ka. But spiritually nothing, because spiritually ay mangyari lamang, mag-uumpisa ka when you receive the faith of Christ. Hindi yung through the faith in Christ, but by the faith of Christ. Yan yung kailangan unawain po natin. Kaya po yun po yung daan. Yun lamang yung tunay na daan para ma-achieve natin yung kaligtasan. Kailangan i-unload yung kaisipan sa mga turo na ito'y puro kasinungalingan. At papasok tayo in the presence of the risen Christ at hayaan natin na siya ang magdamit sa atin ng lahat ng mystery in the kingdom at kaalaman hinggil sa katotohanan. Dahil once na dumating sa iyo ang pananampalataya ni Kristo, you are no longer under the Bible or the Scripture. Kaya yun lamang po. Maganda po yung Biblia. Dahil ito yung magbubukas sa iyo ng kaalaman hinggil sa mga pangyayari, event noong unang panahon, at kung paano kumilos ang Diyos. Kaya nga tayo yung mga Gentile by nature, hindi tayo napasama doon sa pag-establish ng Diyos ng great nation, which is the 12th tribe of Israel. Kundi tayo ay naghintay sa panahon na ito. When Paul ay inumpisahan niya ang kanyang missionary journey sa mga Ephesus, being Gentile by nature. Doon pa lang nag-umpisa na tayo po ay nag-umpisa that the gospel of Christ ay dumating sa atin. Kaya yun po, yung gospel, inuulit ko, hindi po yun yung nasusulat. Dahil yung kasulatan, it is a testimony na kinakailangan na meron pong magwi-witness. Kaya nung dumating na po yung katotohanan sa atin, tayo na po ay gagawa ng another testimony na tayo po ang witness. Kaya minister and a witness. Dahil kung ano yung nangyari sa buhay mo, nadala ng presensya ng hari sa iyo,
yun yung iwi-witness mo. Kaya mga minamahal na mga kapatid, panahon na para magising tayong lahat. Mahal tayo ng Diyos at gusto niya na tayo'y mabuo. At huwag na tayong magiging persecutor sa Panginoong Yesus. Na kung meron pong naghahayag ng katotohanan na ito ay lampas sa ating pong napag-aralan, sana magdala sa atin upang bumaba na tayo at sumuko sa harapan ng hari. Dahil ito lamang ang daan. Kaya inuulit ko po, hindi tayo exempted bilang Gentile by nature concerning yung kapanganakan natin na tayo po ay nalaman ang Diyos dahil sa theological doctrines na nagmula sa Christian religion or Christianity, na ito ay ibinangon ng Roman Empire. Kaya po, yun lamang po, at sana po ay patuloy na ito ay magdala sa atin ng conviction para tayo ay sumuko at mapabilang tayo na tayo ay maglakbay sa makipot na daan. Ngunit ang kahahantungan nito ay walang hanggang buhay, everlasting life. So yun lamang po at magandang gabi po sa inyong lahat. Father, thank you for this day. O God, salamat po sa patuloy na pagbubukas mo ng pintuan ng kalangitan para ang lahat, Panginoon, ay maunawaan, O Diyos Almighty, ang aming kalalagayan at ang daan, Panginoon, nang ma-achieve namin ang kaligtasan, Panginoon. Salamat po at I pray in the name of Jesus, the Son of the living God, na patuloy na silyaduhan mo ang lahat ng ito ng iyong kapangyarihan, the power of your blood and the power of thy resurrection. And I pray, O God, that everyone, Lord God, will rejoice in the fellowship of your suffering now and forever. Father, we thank you. We give you praise, glory and honor, the most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Magandang gabi po.